Mag-print po tayo. Cups itong piprintahan natin. Bago mag-print, ito po yung reducer na tinatawag. Ayan, papatakan natin yung surface nito para makondisyon na magandang daanan ng ink natin. Lubricant na niya yan. Itong reducer natin, parang paint thinner, kumbaga. Pampalabnaw dito pag sobrang lapot. Halimbawa, tumigas siya. Dahil pag naghahanginan, nawawalan ng moisture, papatakan na ganyan. Patak-patak lang konti. Kaya ilagay nyo dito sa ganito para makontrol yung pagpatak. Tapos haluin ng mabuti, ano? Yan, makikita yung viscous siya. Kaya ihalo ng maigi yan. Magpe-print po tayo. Ito yung ipiprint natin dito sa cup. 3 lang yung pamarkahan natin. Ayan, may naka-ready na po dyan. Habang nagpe-print kayo, malalaman nyo kung maganda yung viscosity. Yan, ano po? Gawa nung makikita nyo, pag masyadong marami yung reducer niya, manipis. Yung tamang-tama lang na gusto na dumaan yung ink sa screen natin. Pag malapot naman, syempre madaling tumigas, baka hindi maganda yung kakalabasan. Ganun. O haluin ng mabuti. Bago natin ilagay. Buhos natin dito sa end nito. Kunti lang yung tinimpla natin kasi 3 beses lang. So, nailagay natin doon. Aha. Yan, ito yung squeegee natin. Yan yung pangdiin. Yung ink natin, ilalagay natin. I-press natin ganyan para malagyan yung tatatakan. Okay? Okay, so ready na po yan. Press lang na gano'n. Direct yung hila. Tapos pag dinalik, malalagyan ulit yung butas niya. Oh, yan yung tatak. Ayos siya. Naku, may problema po yung ink natin. Medyo luma na yung ano. Pero, effective na po. Ganun lang po yung pagtatak, ano. Simpleng ganun. Hindi na maganda yung ink. Expired na siya kumbaga. Sayang. Ito pala yung problema ko dahil. Kaya kailangan every time na medyo luma na po yung ink natin. Yung pala ang problema nito. Delikado kung maanohan yung screen natin. Yan po. Nag-roll siya na maigi. Yan. Ang kaso, hindi maganda yung ink natin. Okay, kumpleto. Madali po yung print natin. Yung print po natin ay back and front, kumbaga. 2 sides ng cup. Isang hila na lang siya nung mag-print yan. Yan. Pag sinet, ganyan. Titigil siya dun. Tapos pag hinilang ganon, isang ikot lang dun sa cup natin. Ano siya. So, tingnan natin yung mga partes ngayon, ano. Ito yung nagpatigil sa kanya. Para hanggang dyan lang yung squeegee natin. Ito naman, kung gusto nating itapat yung blade dun sa gitna ng cups, kasi dapat nakagitna sa cup yan. Dyan. Ma-adjust natin forward and backward itong blade na to. Ganyan. Ito naman, kung gusto nating i-adjust yung taas-baba nito, luwagan lang to. O clockwise o counterclockwise. Pag clockwise, papababa yan. Pag counterclockwise, tataas siya. Tapos hihigpitan dito para ma-secure na siya. Dito naman, luluwagan lang ito para kung gusto nating i-left or right. Yan. Oscillate. Parang ganyan. Dito naman, yung may 2 bolt dyan, para magiwa-hiwalay ito. Yan lang yung simpleng mga mekanismo niya. Dito naman, kung kunin natin yung angle nito, yung tilt, pwede natin i-adjust dyan. Pag linuwagan natin dito, mag-a-adjust yung angle. Ayan, ganyan. Kasi, paiba-iba yung mga cups natin. Pag gumamit tayo. Kagaya niyan. Yung mga molde. Yung 3 na yan. Pang-4 yan. Ito naman, forward and backward din ito. Pwedeng luwagan dun sa ilalim para may adjust papunta dun. Dito. Ganun lang.
Yung paglagay ng screen natin, eto, tutugin lang ng bolt tapos lalak dito kasi ito na yung parang handle niya. Doon naman sa kabila, merong counter dito. Kung gusto natin gamitin itong dalawang image, babalik ta rin lang itong frame. Tapos ibabalik itong mga bolt and nut. So, dalawang klase ito, hindi siya back and front print. Isa-isa, takip-takip na lang po pag ganun. Tapos importante ngayon yung paglilinis. Kailangan hindi matigasan. Unang gagawin, ganito, para hindi tamaan yung blade na yan. Pwede nating iskupin yung mga ink na natira dito. Mas maganda kung may cardboard. Iskupin natin dito. Yan, makukuha natin yung natirang ink. Pwede pang ibalik. So, ang itsura niya, na-scoop natin yung ink na natira dyan. Ganyan na siya. Para pag pinunasan natin po yan, hindi siya magkakalat. Unahin natin to, alisin dito. Kailangan laging malinis itong squeegee natin. Kailangan sharp. Ingatan po to kasi pag nabungi, patakan natin. Gunting-gunti lang. Pampalambot nung sa ink para punasin ulit natin yan. Ito mas magastos ng reducer dito sa paglilinis, sa parteng paglilinis. Kasi sa sa pagmix lang ng viscosity natin ng ink, konting-konti lang yung nagagamit. Nalinis na siya. Pwede nating silipin dito. Kung lumusot na yung malinis na. Ganyan din dito. Itong mga dalawa na to, takip-takip na lang para gamitin dun sa pag nag-print doon. Ang cup na ginamit natin is 16 ounces ang capacity. Mas madaling mag-print pag sa malalaki pa kasi mayroon pang 22 ounces. Yan. Ito, na-shoot natin dito. Nako. Yung ink po ang problema dito. Yan, expire na yung ink. Hindi maganda yung kinalabasan. Pero pasok po yung sa sa screen. Medyo luma lang yung nagamit ko kasi hindi naman ako nagpe-print ng maraming for demonstration lang yung mga stocks ko diyan. Mag-isa nga lang ako ngayon, wala yung assistant ko. Nag-ani ng bawang. I-empake na ko na po ito at dadalhin sa courier. Ito papunta po ng Cabanatuan.